niya si Jinky Pacquiao at meron silang 5 anak. Nagtapos ng elementarya sa Saavedra Saway Elementary School sa General Santos City. Siya po ay nag-drop out sa high school dahil sa hirap ng buhay. Noong Pebrero 2007, pumasa siya sa high school equivalency exam at ginawaran ng high school diploma ng Department of Education. Nag-enroll siya sa Notre Dame of the Jangas University para sa kursong BS Business Management noong 2008 pero hindi niya ito natapos. Noong Pebrero 2019, nagtamo siya ng diploma mula sa University of Makati para sa BS Political Science. Ginawaran siya ng honoris causa ng Southwestern University para sa Doctor of Humanities. Tinaguri ang greatest professional boxer of all time at natatanging 8th Division World Champion. Nakadalawang termino siya bilang kongresista kung saan naging kinatawan siya ng lalawigan ng Sarangani bago siya naging senador. Naging presidente siya ng PDP Laban pero tinanggal ng paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi. At tumatakbo siya sa ilalim ng probinsya Probinsya Muna Development Initiative o PROMD. Ang ikalawa pong kandidato sa pagkapangulo na ating kikilatisin, Senator Manny Pacquiao. Ikaw na ba? Ikaw na ba? Mga kapuso, nasa linya na po natin si Senator Manny Pacquiao. Senator, magandang umaga po. Hello. Good morning. Good morning po. Good morning, Melo and Kate. Opo, kumusta po kayo? Sa lahat ng ating mga nanonood ngayon at nakikinig sa buong Pilipinas, maraming magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat sa interview na ito. Opo, nasa amin po ang karangalan, Senator. Kumusta po kayo, Senator? Okay naman po. Nandito ako sa ngayon kasama ko yung pamilya ko, nasa Jensan. Opo. Kumusta po yung kapatid nyo, si Congressman Ruel Pacquiao? Nagkausap na po ba kayo? Nakastigo niyo na po ba si Congressman Pacquiao? Hindi pa po kami nagkausap kasi busy yata kahapon siya. Opo. So baka today pa, mamaya hapon. Opo. So hindi pa malinaw sa inyo kung sino po yung susuportahan niya sa pagka-vice presidente kasi sa inyong running mate ay si Lito Atienza po, Senator. Magkausap pa po kami kasi siyempre dapat magkaisa kami. Alright, gusto ko lang po ba laman, Senator Manny, ilan po ba sa inyong mga kamag-anak ang nasa politika ngayon? Ang nasa politika ngayon yung dalawang kapatid ko po. Dati rin po naging pumasok po sa politika ang inyong asawa na si Jinky. Sinabi nyo na po na kayo po ay tutol sa political dynasty. Kung sakali po na kayo ay magiging susunod na pangulo, ay paano po yun? Pagbabawalan nyo po ba ang inyong mga kamag-anak na pumasok sa politika? Pagbabawalan po natin pag may batas na po na maipasa na yung batas na dynasty law. Susunod tayo sa batas. Opo, Senator, ganito po kayo po nakapag-ikot-ikot na sa iba-ibang panig po ng ating bansa although ang talaga pong ang talagang campaign period ay sa Pebrero 8 pa, Kati. Pebrero 8 pa ito para sa national positions. Doon po sa pag-iikot-ikot nyo, kayo po ay nakunan po ng larawan, ng video na kayo po ay namimigay ng pere. Ano po masasabi nyo? Ang tingin ng iba doon ay vote buying na po yun, Senator. Ay hindi pa po nag-start yung kampanya, ngayon pa pong February 8 at yung pamimigay ko ng pera at saka relief goods sa ating mga kababayan na nagugutom noon pa po yung 2002, nag-start pa po yan. Opo. Napasok nga po ako sa politika 2010. So noon ko pa ginagawa po yan, kaso lang hindi na-highlight noong araw kasi ayoko ng may camera, ayoko yung pinamamalita ko yung ginagawa ko. Kaya lang na-highlight lang ngayon talaga dahil ako ay isang politician at maraming kamera ang nakasunod sa atin. Sa tingin nyo, walang mali po doon kasi kahit deklarado na kayo'y kandidato po dahil hindi pa naman election period. Hindi pa naman period. Po campaign period. Opo. At nilubos-lubos ko yung time na hindi pa man February 8 para mas marami pa akong matulungan mga kababayan ko. Kasi pag start ng kampanya, bawal na pong mamigay.
at ikot na lang po tayo at ipaliwanag yung magandang plano natin sa bansa natin at paano natin iahon sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Senator Pacquiao, marami-rami na po yung inyong naabutan ng tinatawag yung tulong ng pera. Magkano na po yung inyong naipamahagi? Kung bilangin po natin, siguro, kasi mula pa po yan noong 2002, bawat laban ko, bawat marami po akong binibigyan ng tulong. Tuloy-tuloy po yung pagbibigay ko ng tulong at binabahagi ko at nagpapasalamat po ako. Hindi po ako nagsisisi sa aking mga ginagawa dahil marami po akong napasayang tao, marami po akong natulungang mga kababayan natin naghihirap. Ang pangamba po kasi ng ilang mga mamamayan ay baka daw po inyong bawiin kung sakasakaling kayo na po ang magiging susunod na Pangulo. Nakikipaglaban po tayo sa korupsyon dahil sa korupsyon po kaya nagkaganito, nagkandahirap ang ating bayan, nagkadahirap ang ating mga kababayan. Marami pong nagugutom dahil po yan sa korupsyon. Sa aking mahigit 1 dekadang pagserbisyo sa ating gobyerno, nakita ko po ang sistema ng korupsyon sa ating bansa. Nakita ko po ang sistema ng politika dito sa ating bansa. Kailangan talagang baguhin natin. Kaya po ako tumakbo at lumaban po para po ipaglaban ang sambayan ng Pilipino, ipaglaban ang aking mga kasama kung saan po ako nanggaling. So ibig sabihin po ba nito, hindi nyo po babawiin ito sa kaban ng bayan? Ay, hindi po. Ipapakulong ko nga po yung mga nagnanakaw dyan sa gobyerno eh. Kahit po yung pera ko, mula pa noon, hindi pa ako po politiko, binibigay ko na po, isinishare ko po sa ating mga kababayan dahil naaawa po ako sa kanilang sitwasyon. O yun, Kati, pera naman niya yan. Sabi ni Senator Pacquiao, pinakamayaman, isa sa pinakamayaman si Senator Pacquiao sa mga boksingero sa kasaysayan ng boxing. Nakasama pa yung pangalan niya sa Forbes list sa mga pinakamayaman ng mga beses. Ayun, Senator, mayaman na nga kayo. Pumasok pa kayo sa politika. Pagkatapos ngayon, magpapangulo pa kayo. Ano ba naisipan nyo? Anong hangad nyo sa sarili nyo? Alam niyo po, ang hangad ko talaga ay may isang tapat na may takot sa Panginoon na leader sa ating bansa na makikipaglaban at ipaglaban ang karapatan ng bawat Pilipino na naghihirap dahil dito sa korupsyon. Kaya po talagang itong laban ko nito ay laban ng bawat Pilipino. At gusto kong ipanalo naman sila sa laban na ito. Ito yung mission ko, pangarap ko, hindi pangarap sa buhay ko o sa pamilya ko, kundi nakamit ko na yung pangarap ko sa buhay ko, pangarap ko sa pamilya ko, na matulungan ko sila, maiahon ko sila sa kahirapan. Ngayon ang pangarap ko, kung paano ko nangarap nung nagsimula ako ng boxing, itong pangarap ko na ito, na mabigyan ng magandang kinabukasan ang bawat Pilipino, magkaroon tayo ng magandang maunlad na bansa. Ito po bang pagtakbo nyo ay dahilan kung bakit kayo nagretiro sa boxing? Ang boxing po ay talagang retire na po ako dyan dahil 42 years old na po ako, 43 na po ako. At siyempre, yung iba nga nagre-retire, 38, 39 lang. Pero pasalamat ako sa Panginoon dahil at age of 42, nakalaban pa po ako. So talagang blessings ng Panginoon sa buhay natin, buhay ko. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. At itong natitirang buhay ko dito sa mundo, gusto kong i-alay sa ating mga kababayan sa pagservisyo, paggawa ng tama dahil ang buhay natin dito ay maiksi lamang. Alright, Senator Pacquiao, naging controversial po ang inyong naging pahayag dati tungkol sa LGBT community. Ngayon pong kayo ay tumatakbo bilang Pangulo, ay paano nyo po hihikayatin yung mga miyembro ng LGBT community na kayo ay iboto? Alam niyo po, marami po tayong mga supporters ngayon na mga LGBT na impact, nangangampanya po sila para sa atin. At yung issue na po yan, matagal na po yan. Humingi na po ako ng paumanhin sa kanila na kung nasaktan ko man sila, ay matagal na po yan at move on na po tayo para dito sa pagbabago at tunay na pagbabago at kaunlaran ng ating bansa.
Okay, Senator, kayo po ang palagi pag kayo'y nagbibigay ng mga talumpati, nababanggit nyo yung mga salita ng Diyos. Maka-Diyos po kayo, Senator eh. O malakas ang inyong pananampalataya. Yung pong paniniwala ninyo sa pangrelihiyon at sa pananampalataya natin sa Panginoon natin, saan nyo po ipapasok yan? Yan ba makakatulong sa pamumuno po ninyo pag kayo na po naging Pangulo, Senator? Alam niyo po, hindi po tayo maging successful nation kung wala po ang Panginoon. Kaya nga po, pag manunumpa na tayo para pag-start ng trabaho natin, pag tayo po ay namahalal, lahat ng Pangulo pag nahalal, di ba may nakahawak sa may Biblia at manunumpa ng katapatan sa hindi lamang sa harap ng mga tao, kundi sa harap ng Panginoon. Yan po ay commitment natin. No, at itong pagtakbo ko na may paalam sa Panginoon, dasal ng Panginoon at alam ko ang Panginoon ay nandyan palagi nagagabay sa atin at hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Mr. Senator, kayo po mismo ay aminado. Naniniwala po ako na blessed is the nation whose God is the Lord. So, yan po ang napakaganda. Alright, Mr. Senator, dati po kayo po mismo ay umamin na marami kayong bisyo. Ngayon po, meron pa po ba kayong mga bisyo? Alam niyo po, isang malaking inspirasyon at halimbawa ang buhay ko kung paano ako binago ng Panginoon. Dati, womanizer ako, lasinggiro ako, sugarol ako masyado, at lagi ako nagmumura, at madali ako magalit. At God changed my heart. Nawala na lahat yon, yung mga vices ko. At binago ako ng Panginoon. Kaya itong lahat ng pangarap ko ay makatulong sa kapwa, makagawa ng tama sa kapwa, makagawa ng tama sa ating bansa. At yan ay lagi nating idinarasal sa ating Panginoon na tayo ay bigyan ng lakas at iprotektahan sa lahat ng mga kapamakan. Senador, kung napanood niyo po si Presidente, meron siyang binanggit na yung mga presidentiable daw na iba-iba po ang ugali at iba-ibang katangian na mga, sabi niya, ibubunyag niya sa mga darating na araw kung sino po ito mga ito. Nabanggit niyo yung tungkol sa bisyo. Meron siya nabanggit nung una nung nakalipas na isang tumatakbo sa pagkapangulo na nagko-cocaine. Kayo ba yon, Senator? Ay, hindi po ako yon. At alam naman natin yan kung sinong nagko-cocaine dyan. Hindi na nila ma-deny kasi buhay ang ating Panginoon. Nandiyan ang Panginoon natin. Maraking karma yan basta ikaw ay nagsisinungaling sa harapan ng taong bayan. Pero harapan ng Panginoon. Senator, kayo yung sabi nyo kanina umiinom kayo nung panahong una nung may bisyo pa kayo. Kasama doon yung pag-inom. Kayo din ba yung sinasabing pag nakakainom nananakit at nagmumura? Kasi may binanggit kayo kanina Yun ang sinabi ni Presidente, meron daw ganun Kayo ba yon? Ay, hindi po ako nananakit talaga. Bawal po sa... kontra ko po yung pag nakainom, nananakit, nang-aaway. Pag ako nakainom po, gusto ko tawanan lang, happy, ayaw ko ng gulo. Ibig sabihin po ba, hindi na po nyo babalikan yung mga dating bisyo na nabanggit nyo kanina? Ay ang pagsisisi ko po sa aking mga kasalanan sa harapan ng Panginoon ay kung pwede lang ibalik yung mga nakaraang panahon ay hindi ko magagawa yung mga kasalanan na nagawa ko against my God. So ibig sabihin po doon sa mga binanggit po ni Presidente ay wala po kayo doon, hindi po kayo tinamaan doon sa kanyang mga sinabi? Ay hindi po ako doon kasi ang alam naman ng Panginoon kung ano yung buhay ko ngayon. Opo. Senator, may pag-uusap daw kayo bago yung filing ng Certificate of Candidacy na magkakaisa ang oposisyon. Although na-align kayo sa administrasyon ng una pero nahati kayo ngayon para ang tsansa ng oposisyon ay maging malaki. Kasi mababa po kayo sa survey sa ngayon pwede pa ho bang mangyari yung unification o pag-iisa po ng oposisyon, Senator? Ako kasi ayaw kong isipin yung oposisyon. Basta oposisyon ako sa mga maling gawain. Yun po, talagang mag-uupos ako sa lahat ng mga maling gawain. At
doon ako sa tama. Kasi yan po ang purpose natin, bakit tayo nandito sa pagsiservisyo. Kamusta po ang inyong ugnayan ni Pangulong Duterte? Kasi dati po ay talagang sinuportahan niyo po siya dun sa mga isinusulong niyo, niya, dun, lalo-lalo na sa Senado. Ngayon po ba ay maayos po ang inyong relasyon? Alam niyo po kung nothing personal, kaibigan ko naman yan ang Pangulo natin, kaibigan ko naman lahat. Ayaw ko lang po talaga ng mga mali, kasamaan. At magkukontra talaga ako. Pag halimbawa mali at for example, like corruption, ay yan ba ay tama, di ba? At nung sinabi kong maraming corruption sa gobyerno, totoo naman yung sinasabi natin. Di naman yan gawa-gawa lamang. Sige po, Senator. Okay. Maya-maya, marami Oo. tayong mga itatanong pa, Kati. Ipagpapatuloy natin yan sa ating pong pagbabalik ang paninindigan ni Senator Manny Pacquiao sa may init na issue sa bansa at ang kanyang mga plano sakaling maging Pangulo. Huwag po kayong bibitiw. Sama-sama tayo dito lamang sa Ikaw na ba? The Presidential Interview. Live! Ikaw na ba? Live! Ikaw na ba? Ito mga kapuso, dito muna tayo ha. Kayo ba mga kapuso dyan naghahanap kayo ng mga ulam? Tama-tama ito. Paborito ng marami po ngayon ang Chooks to Go. Yan ha. Tama po ang inyong pinili dahil po ang Chooks to Go galing po sa Bounty Agro Ventures ay pinalaki po yung kanilang manok na walang gamit na antibiotics. Talagang purong-puro. Ayan katulad po sa Amerika at sa Europa, ang Bounty Agro Ventures po ay nagpapatupad ng responsabling paggamit ng antibiotics para mapigilan ang development ng antimicrobial resistance. Bilang Pilipino, taas no ako sa No Antibiotics Ever Production System ng Bounty Agro Ventures. Dito na tayo sa healthy na lechong manok, Chooks to Go. Laki sa alaga, hindi sa gamot. Ang oras po natin ay alas 8:16 na po ng umaga. Public Affairs sa pagbabalita ngayong eleksyon, mananatiling totoo. Walang takot na iahayag ang totoong kalagayan ng bayan. Ang mga ibabalita, walang itatago. Lahat dadaan sa masusing pagsisiyasat. Ang plataporma ng mga kandidato, totoong susuriin. Para magabayan ang mga Pilipino sa paggawa ng desisyong mahalaga sa ating kinabukasan. Ang ating pagbabalita, walang kikilingan, walang puprotektahan, walang kasinungalingan. Ngayong eleksyon 2022, lahat tayo dapat totoo. Don't hide the cough. Fight it with Mucosolvan 24 hours. Loosens, clears, and protects. One capsule a day for 24-hour relief. Mucosolvan. Ready ka na ba for game day? Parang bibigil na long hair ko. Patapit ko kaya? Don't hold back. Sunsilk with biotin and aloe vera for long hair that's 3 times stronger and thicker looking. With Sunsilk, grow lang ng grow. Para go ka lang ng go. New Sunsilk Triple Sachet. Mga kapuso, kayo ba ay naiipit sa pagbabayad ng mga credit cards, unsecured loans at mga collection accounts? Maaari kayong kumonsulta sa kumpanyang Debt Aid Consulting International tungkol sa problemang ito. Halos 1 dekada na sila sa US at Canada at nandito na sila ngayon para magbigay serbisyo sa Pilipinas. Kaya kung gusto ninyong kumonsulta, tumawag lang po sa Debt Aid Consulting International sa numerong +632 8271 3482 o kaya bumisita sa kanilang Facebook at Instagram page. At libre po itong consultation.
Pag may dedesisyonan at biglang kinabahan, baka sumakit ang lower chan. Ibuscopan. Tina-target ang source of pain para ang sakit mabilis matanggal. Kampante ka, anong man ang desisyon mo. Sakit sa lower chan, Ibuscopan. Para life, tuloy lang. Don't let hair fall break you. New Cream Silk Ultimate Hair Fall Defiance has 3 times the keratin and fiber actives to make hair 3 times stronger and ultimately break resistant. New Ultimate Hair Fall Defiance from Cream Silk. Ang paminsan-minsan can add up and affect your liver's daily ability to detox. Take Essentiale, #1 and doctor prescribed. Its triple action formula helps your liver stay healthy and detox daily. Take Essentiale every day. Sa first sign of sipon, Sinopret ang solusyon. It's clinically proven to help stop sneezing, clear clogged nose, and relieve runny nose. With advanced phyto formula that's made of all natural ingredients, it helps enhance your immune system to fight colds. Sinopret. You're watching Double B TV on GTV. Sa Mega Manila. Ikaw na ba? Ikaw na ba? Ang oras po natin ay alas 8:21 na po ng umaga. Tayo ay sabayan po napapakinggan sa DYSS Super Radio Cebu, DXGM Super Radio Davao, DYSI Super Radio Iloilo, DYSP Super Radio Palawan, Barangay FM Super Radio General Santos. Oy, mga taga-Jensan. O ito si Senador Pacquiao ang ating na-interview ngayon sa Ikaw na ba Live. O Barangay RU Super Radio Kalibo at ganoon din sa DZBB Relay Station sa Bacolod, Dagupan, Zamboanga at saka dyan sa Iligan. Lahat sa Mindanao yan. Yung iba dyan, ayan, yung Zamboanga, Dagupan, Iligan. Ayan. Nakalive din po tayo sa YouTube at Facebook ng GMA News, gayon din sa FB page ng GMA Public Affairs at Super Radio DZBB at sa mga kapuso naman po natin sa ibang bansa. Mapapanood nyo po kami sa pamamagitan ng GMA News TV International. Ayan, daming nanonood. Kumusta kayo dyan, mga kapuso? Si Senator Pacquiao ang ating na-interview po sa Ikaw na ba Live. Senator Pacquiao, salamat po ulit sa inyo. Okay, nandiyan pa ba kayo, Senator? Hello? Nandito pa po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, malinaw nyo kami napapakinggan. Senator, kung kayo po ang Pangulo, ngayon nasa pandemya tayo, Senator, no ha? Ano ang gagawin nyo? Hindi madali ito. Nasa pandemya tayo, nahihirapan po ang ating bansa. Hindi lang bansa natin, pati ang ibang daigdig, ano ha? Ang dami pong nawalan ng trabaho, bumagal ang takbo ng ekonomiya natin. Paano nyo po tutugunan ito? Anong plano nyo para sa ekonomiya natin pag kayo po, pag ikaw na ang naging Pangulo ng bansa, Senator? Ang idea po natin dyan ay maglaan ng pundo ang ating gobyerno para palakasin yung small medium enterprises natin, mabigyan ng hanap buhay, makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan, magpapautang ating gobyerno na walang interest, puhunan lamang pa, ibalik lang nila yung puhunan at pag lumago na yung business nila at makapagbigay yan ng maraming trabaho at siyempre mag-invite tayo ng mga investors na mag-invest dito sa ating bansa galing sa ibang bansa na kaibigan natin. Pero napakalaki po nung utang natin ngayon. Paano nyo po iaahon ang ating bansa mula dyan sa pagkakautang na yan? Marami pong salamat sa katanungan yung na yan. Napaka-importante yan. Ang pinaka-concern po natin is yung revenue income ng ating gobyerno. Kasi may annual budget po tayo. Yung annual budget po, yan po yung gastusin natin sa budget natin gastusin sa buong taon. At ang concern po natin yung revenue income ng ating gobyerno. Napakaliit po. Ang sinasabi ko nga po rito ay kung talagang matatalino po talaga ang mga namuno mula pa noon hanggang ngayon, alam mo sa totoo lang, ang dapat nating pagtuunan ng pansin yung concern natin, yung revenue income ng ating gobyerno. Kumbaga sa isang bahay,
yung income ng isang bahay, hindi pa mas malaki yung ginagastos ng isang bahay kaysa income ng isang bahay. So ganun po ang sitwasyon ng ating bansa. Mas malaki po yung ginagastos natin taon-taon kaysa kinikita ng ating bansa. Kaya po palaki yung deficit natin at inuutang natin. Yan po pinaka-concern po talaga. Kaya palakasin po natin yung hindi lamang sa taxes revenue income but yung non-tax revenue income. Dapat yun ang nakatutok tayo na palakasin natin. Yun po kasing dalawang source ng income ng ating gobyerno. Tax revenue income and non-tax revenue income. Dapat palakasin natin yung non-tax revenue income. Kaso lang, because of corruption, nawawala po yan. Humina po yan. Siguro, mga 6% lang ang naiambag niya sa income ng ating bansa taon-taon. Mukhang kabisado ni Senator ngayon ng tungkol sa ekonomiya. Kayo ba, meron ba kayong mga advisor, Senator, na aasahan dito? Nakakasana ba yung economic team nyo kung sakali po na kayo pala rin na maging Pangulo ng ating bansa, Senator? Alam niyo po, pinag-aaralan ko po yan lahat dyan. Kung anong problema ng ating bansa, pinag-aaralan ko. Kaya po nga sinasabi ko nga po sa kanilang lahat na hindi po ako tatakbo sa pagkapangulo kung kulang po ang aking kaalaman, kung hindi ko po alam yung problema ng ating bansa. Hindi po, bakit ko ipapahiya yung sarili ko na tatakbo ako rito tapos matagal kong inalagaan yung pangalan ko tapos tatakbo ako rito sa pagkapangulo na wala akong alam. Hindi po ako tumatakbo na wala akong alam, kundi alam ko po ang lahat ng problema. Kaya alam ko kung paano solusyonan. Especially sa pagpapalakas po ng ating ekonomiya, sa pagbibigay ng trabaho sa milyong-milyong mga Pilipino at pagpapakulong sa mga kawatan sa gobyerno na siyang kanser ng ating bansa. So hindi yung, excuse me Cathy, kasi may sinabi si Presidente na isisiwalat niya isang presidential aspirant na wala namang kaalam-alam daw. Hindi ba kayo yon, Senator? Hindi po ako yon. In fact, ini-explain ko palagi yung 22 rounds priority agenda of the country. Kumbaga, yan po yung, kaya po nabuo yung 22 rounds priority agenda of the country. Kasi po, pinag-aralan ko yung problema ng ating bansa. Sa mahigit isang dekada kong pagsiservisyo sa ating gobyerno, nakita ko po. Isa na po yan ang pinaka-concern, yung sinabi ko nga, in-explain ko sa inyo na revenue income. Bukod po sa pagpapakulong sa mga tiwali sa pamahalaan, ano pa po ang balak niyong gawin para matigil na yung korupsyon sa gobyerno? Marami po akong paraan po yan, estratehiya na naisip ko po at hindi ko po pwedeng ilahad sa kanila ngayon kasi magpa-prepare po yan sila lahat. Maghahanda po yan sila lahat. Binigyan po ako ng kaalaman at wisdom ng Panginoon para po supuin itong korupsyon. At nalaman ko po kung ano yung mga korupsyon na ginagawa nila sa ating bansa. Ayun. Senator, sabi nyo sa mga nakalipas na panayam na kayo ay pabor na ilahad ang inyong SALN, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Opo, para maiwasan ang katiwalian. Kasi kung nakikita nila kung anong laman, anong yaman mo, anong assets mo, anong liabilities mo, wala kang ipaglilingid sa taong bayan. Okay? So ano pa, maliban dyan, ano pa ang pwede nyong gawin para masugpo po yung katiwalian dito sa ating gobyerno? Alam niyo po dito sa paglalahad ng SALN natin, proud po ako na ilalahad yung SALN ko dahil yung SALN ko, yung kayamanan ko, pinaghirapan ko po yan, dugo at pawis, buhay ko ang itinaya ko dyan. At pasalamat ako sa Panginoon at nakapagbigay ako ng karangalan sa ating bansa. Ganun din sana ang ating mga mga public servant dyan, na mga kasama ko, na ilahad nila yung SALN nila. Huwag silang magtago ng kayamanan nila dahil doon po mabubunyag. At alam mo, ang Panginoon lagi nakabantay sa atin, nanonood sa atin kung ano yung mga ginagawa natin. Kaya dapat may takot tayo sa Panginoon. So ano to, leadership by example, Senator, kayo mangunguna pagkatapos hindi kayo tatanggap ng mga kasama nyo sa gobyerno na tatanggi na maglahad ng kanilang SALN, Senator? Hindi po, hindi po natin
itutolerate ang lahat ng mga kasamaan diyan sa gobyerno pagdating ng panahon. Opo, so lahat dapat ng nasa gobyerno, sa pangunguna ninyo, maglalahad, papakita kung ano yung laman ng salin ninyo. Senador. Opo, dapat maglalahad at magpermahan na willing na may waiver. Waiver, yung bank secrecy, yung sa lahat ng mga accounts. So, gagawin niyo pong mandatory? Gawin natin yan para lahat ng mga nandyan sa gobyerno makita natin. Alright, dati po, kayo po ay nagsabi na nais niyong palitan ang sistema ng pamahalaan patungong parliamentary. Bakit po? Ay talagang ang sistema ng ating bansa ay halos lahat contaminated na lahat sa corruption. Ang justice natin hindi na justice lamang para sa mga mahihirap na tao, pero yung mga mayayaman, for example na lang po, pag may mahirap na nagnakaw ng pagkain, nakukulong. Pag nagnakaw ng pambili ng pagkain, nakukulong. Marami dyan sa gobyerno, nagnanakaw ng milyon-milyon, hindi po nakukulong. So gusto nyo may charter change sa panahon ninyo? Mangyayari po yon, Senador? Opo, maganda po yan kung jury system tayo dahil taong bayan ang husga. So naniniwala pa po kayo na sa pagpapalit tungo sa parliamentary system ay isa po ito sa mga solusyon para masolusyonan yung mga problemang kinahaharap po ng ating bansa? Isa po yan at isusulong po natin para malaman ng lahat, isusulong po natin yung local autonomy. Maganda po yan para ida-download natin ang pundo ng national sa lokal para ang lokal na mag-implement. Dahil sila lang mo nakakaalam sa lahat ng problema Ayun, okay. Senador, natanong na to, Cathy, yung sa political dynasty, Ilan po kayo sa pamilya o sa angka ng mga Pacquiao na nakapwesto ngayon sa gobyerno? Senator? Ito po kami mga kapatid. Opo, pag kayo naging pangulo po, yung political dynasty, isusulong nyo rin yan. Kasama yan, kasi nasa saligang batas actually po yan. Wala lang enabling law para mangyari po yan. Magkakaroon ba tayo ng batas para yan ay maipatupad po yung paglaban sa dinastiya? Oo, Senator? kasama ba yun sa magiging legislative agenda po ninyo? Kung yan po ang kagustuhan ng majority ng ating mga kababayan, then why not? No? Pag nandiyan yung batas, susunod tayo. Hindi tayo lalabag sa batas. Pero isa po sa dahilan kung bakit hindi mapasa-pasa yung batas patungkol sa political dynasty ay dahil marami po dun sa mga miyembro ng Kongreso ay miyembro rin ng political dynasty. Paano po ito? Pagdating po ng panahon, kung anong gusto ng Pangulo, magagawa naman siguro. Ayun, kung gusto niya, mangyayari. Dahil siya ng Pangulo. Okay. Cathy, ayan, tayo napapakinggan sa iba pa mga stasyon ng radyo po. Ulitin lang po natin, Mr. Senator, tayo po napapakinggan sa DYSS Super Radio Cebu, DXGM Super Radio Davao, DYSY Super Radio Iloilo, DYSP Super Radio Palawan, Barangay FM Super Radio General Santos, Barangay RU Super Radio Kalibo at sa ganun din po sa DCWB Relay Station sa Bacolod, sa Dagupan at saka sa Iligan. Naka-live din po tayo sa YouTube at Facebook ng GMA News, gayon din po sa Facebook page ng GMA Public Affairs at Super Radio DZWB. At sa mga kapuso naman po natin sa ibang bansa, mapapanood nyo po kami sa pamamagitan ng GMA News TV International. Kaya Melo, sa puntong ito, itungo po tayo doon sa ating mga regional stations. Unahin po natin ang Super Radio General Santos. Nandun si Anchorman James Plessis para magtanong kay Senador Manny Pacquiao. James? Yes, Cathy at Melo, magandang umaga dyan. Maayong buntag, Mr. Senator Manny Pacquiao. Sir, tanong ko lang po, Senator, anong meron ang isang Manny Pacquiao na naiiba para masabing ikaw ang karapat-dapat na maging susunod na Pangulo ng Pilipinas, sir? Naranasan ko pong matulog sa gilid ng kalye. Naranasan ko pong hindi makakain sa isang araw. At may sincerity po, tunay po ang aking hangarin
mula sa puso ang aking hangarin sa pagsiservisyo na magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, maunlad na bansa. Alright, magandang hangarin. Pero ang tanong po ng ilan ay sapat po ba, Senator Pacquiao, yung magandang hangarin para Yan. kayo'y iluklok sa pinakamataas na pwesto sa ating bansa? Opo, importante talaga sincerity na sa puso na tunay kang walang magsiservisyo ng tama, hindi ka makontaminate dito sa issue ng korupsyon, hindi ka mag-compromise sa lahat ng mga magandang programa para sa ating gobyerno, sa kaunlaran ng ating bansa. Yun po ang importante. At yung sinasabi ko nga po, dapat sayang yung 30 taon na lumipas sa ating bansa kung nagkaroon sana tayo. Kung nagkaroon na sana tayo ng long-term concrete plan, ang ganda na sana ng ating bansa ngayon. Senator, yung ibang mga, actually nakausap natin si Senator Lacson no, nakalipas, ano? At narinig natin sa ibang mga news platform, yung sinasabi naman ng iba na magaling sila sa ganito, Tama. ekonomiya, magaling sila sa peace and order, lahat halos na mga tumatakbo, kahit nung nakalipas sa mga eleksyon, magaling sila pagdating sa foreign relations. Senator, saan po kayo magaling, Senator? Alam niyo po, dyan po ako na napupuno na dahil tuwing eleksyon po, lahat ng kandidato laging nangangako, ang gaganda ng mga programa. Ang gaganda ng mga programa sa ating bansa. Pero bakit parami ng parami yung mga taong, ang mga Pilipino naghihirap? Bakit palugmok ng palugmok at pabaon ng utang ang ating bansa? Hindi ko malaman eh. Hindi ko malaman lahat ng programa nila ay maganda para development sa ating bansa. Tapos ang nangyari, pahirap tayo ng pahirap. Yun po, napupuno na po talaga ako dahil gusto ko po, wala po akong hangad na para pang sarili lamang, kundi pangkalahatan po para sa sambayan ng Pilipino. Kasi ang puna sa inyo, Senator, masyado kayo nagmamadali. Bata pa kayo, ilang taon siya? 44 years old kayo. Mas bata sa akin si Senator Pacquiao. Kulang pa daw kayo sa karanasan, kulang pa kayo sa exposure sa iba't ibang klase po ng problema kasi bata pa nga kayo, hindi katulad ng ibang matagal na po sa politika, sa larangan ng pamumuno. Bubot pa raw kayo. Ano po masasabi nyo dyan, Senator? Alam niyo po, pag-experience sa buhay ang pag-iusapan, daig ko po yan silang lahat. Sa totoo lang. Kasi po, bawat araw na lumipas sa buhay ko, isang magandang alaala na hindi ko makalimutan kung paano ako nagtiis, naghirap, nangarap, hindi sumuko sa mga pagsubok sa buhay. Yung hirap, paano malayo sa pamilya, paano kumita ng pera, paano makatulong sa pamilya, paano maiahon ang pamilya. Naranasan ko po lahat yan. Yung problema, paano i-manage ang kapiranggot na pera, paano maiahon sa kahirapan ang pamilya, pati yung mga kamag-anakan. Kanina, Senator Melo, ang nagtanong sa atin ay mula sa Jensen. Ngayon naman, dako tayo sa Super Radyo Iloilo. Nandun si Anchorman Jonathan Hilyangarin. Jonathan. Salamat, Cathy at Melo. Mayong aga, Senator Manny Pacquiao. Alam niyo po, isa ang lungsod ng Iloilo sa mga naging sentro ng kampanya ng pamahalaan laban sa illegal drugs. Maaari po ba naming malaman kung sa tingin po ninyo, may mga pagkukulang ba? At ano ang mas epektibong paraan laban sa illegal na droga? Senator. Ang epektibo po talaga yan ay magkaroon tayo ng orientation, papapangaral sa ating mga kabataan, pangaralan natin sila at yung droga ay napakasama sa katawan, napakasama, yan ang sisira ng kinabukasan nating mga tao. At yung war on drugs, tuloy po yan in the right way. Kasi ayaw po natin yung droga dito sa Pilipinas dahil yan po ay isa sa dahilan para maghirap ang bawat pamilya, maghirap ang ating bansa. Ayun, okay. Salamat, Jonathan. Ito, Senator, droga ang napag-uusapan. Ang sabi ng ang obserbasyon, siyempre, yung droga, dyan lahat ng gagaling, ang iba pang pwedeng maging krimen. Pagnanakaw, pagpatay, kung ano-ano pa. Ano po, yung parusa, doon tayo sa parusa. Lalo na sa mga heinous crime. Ano po ang posisyon nyo sa death penalty,
Senator? Alam niyo, talagang ano ako sa death penalty. Buto po ako sa death penalty. Pero dito sa sitwasyon ng bansa natin ngayon, wag po muna tayo natin i-implement. Di pa karapat-dapat na implement yung death penalty dahil it will take decades or 2 decades pa para ma-reforma natin itong sistema ng panggobyerno natin. Maraming masintensyahan na walang mga kasalanan. So kung ngayon hindi pa dapat, kailan po dapat ibalik sa tingin ninyo yung death penalty, Senator? Alam niyo po, death penalty in our country is existing po yan. In our Constitution, Article 3, Section 19, sinasabi po doon, excessive fines shall not be imposed, nor cruel, degrading, or inhuman punishment inflicted. Neither shall death penalty be imposed unless for compelling reason involving heinous crimes. So, yun po nakalagay doon sa Section 19. At kailangan lang po kung i-activate mo yan, nandyan lang po yan. Pero sa ngayon po, hindi po karapat-dapat ni activate yung death penalty. Those for committing heinous crimes. Dahil sa sistema nga po ng ating gobyerno, baka po maraming masintensyahan ng kamatayan na walang kasalanan. Yung judicial system natin. Ano po kailangan bang ayusin dun sa judicial system, Mr. Senator? Kasama po yan sa 22 rounds sa priority agenda natin yung judicial reform. Yung pagreforma ng judiciary natin ay baguhin po natin yan. Dahil marami pong, hindi naman lahat, marami pong mga corrupt na mga husgado. Meron pala siyang 22 rounds na programa o agenda. No? Yun. Kasama daw yun. Okay. Isa yun sa sinusulong. Mamaya-maya, babalikan natin si Senator. Cathy, meron pa tayong mga tanong mula sa labas? Oo, tama, Melo. Probinsya. Nandito naman sa ating linya mula sa GMA Regional TV, Balitang Amyanan, Anchorman CJ Torida. CJ. Thank you, Cathy, Melo. Magandang umaga, Senator Manny. Ako nga po pala si CJ Torida, ang news anchor ng flagship and unified newscast ng North Central Luzon, ang GMA Regional TV Balitang Amyanan. At ito po ang aking tanong. Malapit lang po ang Scarborough Shoal dito sa Pangasinan at bahagi ng Zambales. At dahil po sa usapin o issue ng West Philippine Sea, ay marami pong mangingista ang problemado o apektado sa bahagi ng bansang ito. Kapag nahalal po kayong Pangulo, paano niyo po tutugunan ang problemang ito, Senator Manny? Lahat ng mangingisda, gusto ko malaya silang nangingisda sa ating bansa, sa teritoryo natin. At ang gagawin natin yan, pabantayan natin ng mga Coast Guard natin na para hindi sila takutin, sila paalisin, ipagtabuyan. Hindi po tayo, huwag tayo magpapabuli, huwag po tayo masindak sa mga ganyan dahil atin po ito. Bansa po natin to. Yun. Paano mo pababantayan, Senador? Ang lawak-lawak ng ating coastline. Tsaka kulang yung ating mga kagamitan. Oo. Ay magdagdag po tayo ng mga kagamitan para po mabantayan sila. Ay napaka-importante po yan. Yung mga mamamayan natin, yung mangingisda natin ay malaking naiambag nilang tulong sa ating bansa. Dahil po sa kanila ay nakakain po tayo ng isda. Oo, dadagdag tayo ng mga barko ng Navy, modernization. Coast Guard, mga ganon, pati aeroplano. Tama po yan, tama po yan. Ayun. Okay, salamat po, Senator. Saglit lang, ha. Ikaw na ba? Ayan, sa ating po pagbabalik, mga kapuso, ang tugon po ni Senator Manny Pacquiao kung paano mapasisiglang muli ang sektor ng agrikultura. Agrikultura, importante ito. Tataasan ng kung ano-ano, pati asukal. Mahalaga yan. Edukasyon, yan, face-to-face. Nandito pa tayo, limited pa lang yung face-to-face classes, mga kapuso, at nasa pandemya tayo. Lumalalang problema sa trapiko. Ang laki ng nalulugi sa atin sa ekonomiya dahil sa trapiko, sa araw-araw, mga kapuso. Dito lamang sa Ikaw na ba? Ikaw na ba?
nasa atin ang responsibilidad. Na iboto ang karapat-dapat na kandidato. Kaya ang paninindigan ng mga botante. Dapat totoo. Huwag basta maniwala. Sa sabi ng iba o ng mga tumatakbo. Alamin ang kanilang track record. Himayin ang kanilang mga plano. At suriin ang mga proyektong kanilang isinusulong. Pahalagahan, bigyang dangal, at ipaglaban ang boto. Huwag magpabayad sa sino mang kandidato. Tumulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. At huwag magkakalat ng fake news. Ngayong eleksyon 2022, lahat tayo dapat totoo. Pag may gamot na kailangan, Ako po si Mimi. Nagpapalakas ng immunity. May RightMed para sa'yo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ano man ang iyong pangalan. May RightMed para sa'yo. pag may gamot na kailangan, Ako po si Mimi. Nagpapalakas ng immunity. May RightMed para sa'yo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Ano man ang iyong pangalan. May RightMed para sa'yo. Straight hair pero flat? Never settle. All new Cream Silk stand out straight. Now with Tri-Oleo Complex that deeply nourishes hair to make it captivatingly straight and visibly full of life. New Cream Silk stand out straight. enough na ba ang immunity mo? Bago lumabas, take new Pharmaton Immunity, powered with Immunodefense that boosts your antibodies and helps strengthen your inner and outer immunity. Tulong para may power kontra sakit. Switch to Pharmaton Immunity. Womanhood is feeling powerful when you want to and being gentle when you have to. That's why there's Lactacid. Formulated to powerfully clean your femzone and be gentle on your skin. Lactacid. The customer is always right. Pero ano-ano nga ba itong mga rights na ito? Malalaman nyo na sa tulong ng Department of Trade and Industry, Consumer at iba pa. Saturdays, 9 a.m. At age 50 plus, mas kailangan ng katawan ng suporta upang manatiling malusog at protektado. Try doctor-prescribed Centrum Silver Advance para tulungan protektahan ang resistensya, puso at paningin. Try Centrum Silver Advance. Number 1! Ikaw na ba? Ikaw na ba? Oo nga, kami na nga ito. Kami na! Yes. Eto, O yan. Tuloy-tuloy tayo. Yan. Ekonomiya na tayo at saka tawag edukasyon at saka agrikultura. Ayan na. Senador Pacquiao. Hello po. Good morning. Okay. Patuloy po balik tayo. Tuloy-tuloy tayo. Dami ng mga nagte-text dito at itong tatanong namin ay ganito rin ang kanilang gustong malaman. Anong plano nyo daw sa sektor ng agrikultura? Nag-i-import tayo pati ng galunggong, pati ng itong asukal natin ngayong umaga. Tumaas ang presyo ng asukal. Mataas ang presyo ng asukal ngayon eh. Anong gagawin natin dito sa mga problemang ganito? Ito, malapit sa sikmura ito, Senador ha? Yan ha? Pagkain dahil yan ng agrikultura di ba? Yung pag nagkakape ka, yung asukal, hindi pwedeng wala ka ng mga asukal, di ba? Matabang naman. Anong Kakibat yan, Melo, nung problema sa kagutuman. Kagutuman, oo, Senador, maraming walang trabaho ngayon. Ano pong plano nyo dyan?
Alam niyo po, dapat talaga suportahan at tulungan natin yung mga farmers natin. Sila po ang nagsasakripisyo araw-araw para po tayo may makain. At against po ako sa laging mag-import ng mga basic commodities. Gusto ko po tayo nag-i-export, hindi tayo nag-i-import. Ibig sabihin nun, masagana tayo. Sobra-sobra yung ani natin. Kaya po, narapat lamang na bigyan ng pansin ang ating mga farmers. Hindi lamang mga fisher folks, kundi mga farmers po natin dahil naghihingalo po sila, tumiiyak po sila. Matagal na po silang sumisigaw na nanghingi ng tulong po galing sa ating gobyerno. Yan po, although may mga programa po ang ating gobyerno na para sa kanila, pero ilan lang po ang natutulong, hindi po talaga lahat. Kaya naman po, isa po yan sa, yung agrikultura, isa po yan sa pag-focus natin sa dito sa tinatawag nating economic recovery, yung pagpalakas po ng ating ekonomiya. Mag-focus po tayo sa tinatawag nating PDC. Hindi po ito post-dated check, kundi ito po ay production, distribution, and consumption. Kailangan po sufficient po yung supply natin sa lahat ng mga basic commodities. Senator Pacquiao, kung ikaw na ba ang magiging susunod na Pangulo ng Pilipinas, ano po magiging programa ninyo sa edukasyon? Dito naman po sa edukasyon, dapat libreng eskwela hanggang sa makapagtapos kahit anong kurso. At pag sinabing libre, wala na pong, kasi marami pa pong tuition at may mga miscellaneous pa po sa school. Wala pong, minsan po yung mga pamilya wala pong maibayad. Kaya talagang ilibre po natin sila kung anong kurso nila. At bigyan po ng sandata ang ating mga guro, bigyan ng mga gadget dahil high-tech na po ang technology natin ngayon. At magkaroon ng review ang ating mga guro sa panahon ng break para po mahasa talaga ang ating mga guro. Okay, sa traffic tayo, Senador. Sa traffic, buti yata kayo, di kayo nata-traffic, dahil Senador kayo. Totoo ba yun? At saka, ano po ang problema, ano ba ang solusyon natin? Kasi ang problema natin, yung traffic, nagpapabagal po yan ang galaw, pati ekonomiya, Senador. Ano po ang solusyon nakikita nyo dyan? Tama po yan. Bilyon-bilyon po ang nalulugi sa ating bansa dahil po sa traffic po, problema ng traffic ko natin. Ang kailangan po natin solusyon dyan ay sa additional way, yung karagdagang skyway at saka underpass, yung mga pwede nga subway system, mga train natin, madagdagan pa para yung iba hindi na mag-isip ng magdala pa ng sasakyan, kundi sasakay na lang sa MRT. May subway na tayo, nag-uumpisa ng maghukay, magbungkal, Senador. Palalawakin nyo pa yung mga infrastrukturang ginagawa ngayon, Senador? Ganun ba yun? Opo, palalawakin po natin yan pagdating ng panahon at ang pangarap ko po ay magkaroon tayo ng bullet train from north to south. Yan po ang magandang balita. Okay, sakali pong kayo ang magiging Pangulo, paano nyo po i-handle yung mga magiging kritisismo sa inyong magiging administrasyon, lalong-lalo na po mula dun sa mga miyembro ng media? Ay, yung sa totoo lamang po, kung totoo naman yung criticism o yung pangyayari, nararapat lamang na i-criticize ka dahil mali yung ginagawa mo. Pero kung tama naman po, kailangan tama ang ginagawa natin. Huwag tayo doon sa mali. At sinisigurado ko po sa inyo, pagdating ng panahon, pag tayo po ay nanalo, yung magiging administrasyon natin ay may takot sa Panginoon, may sumamo sa Panginoon at tamang panggobyerno, malinis na panggobyerno at maunlad na bayan. So ibig sabihin po, isusulong nyo po yung freedom of the press? Yes po, nararapat lamang po yan. Dahil karapatan po nating mamahayag yan, karapatan ng mga mamahayag yan na gawin ang trabaho nila. At wag natin yung bawasan yung karapatan ng bawat isa, bawat Pilipino. Okay, sige po. Salamat po, Senator.
ito na yung tanong natin, Cathy, Oo. kay Senador. Mahalagang tanong. At nakikinig po ang sambayan ng Pilipino sa inyo ngayon, Senador. Marami silang mga tanong, kaya lang yung iba ron, karamihan doon na itanong na po namin. Paparating na po tayo dito sa huling yugto ng ating pagpapanayam sa inyo, Senador. Ito po ang aming tanong sa inyo ngayon. Pag kayo na po, ang Pangulo, no? Yan na. Kayo ho ba, Mr. Senator, ikaw na ba po ba ang nararapat? Ang tanong, ikaw na ba ang nararapat na sumunod na Pangulo ng Pilipinas? Senator Pacquiao? Yes po, sa tingin ko po dahil malinis po ang aking hangarin, tapat na panggobyerno at susugpuin natin yung korupsyon sa bansa natin, makapagbigay ng trabaho sa milyon-milyon mga Pilipino, makapagbigay ng libreng tahanan, libreng pabahay sa ating mga kababayan na walang sariling tahanan at hanap buhay sa bawat pamilya at libreng edukasyon sa lahat. At marami pa po. At ang sinusulong po natin ay hindi para pang sarili lamang, kundi sugpuin natin yung mga mapagsamantala dyan sa gobyerno na matagal na, no, na pahirap sa ating sambayan ng Pilipino. Okay, salamat po Senator Pacquiao sa panahon po ninyo. Baka may gusto kayong pasalamatan dyan at kami po ay nagpaparating din ang aming pasasalamat sa inyo at pinagbigyan nyo kami ngayong umaga sa panahon na ito. Tsaka sa pagbibigay lidaw dun sa mga issue, sa diba? mga issue na yan, no? Nagugulat kami sa mga sagot ninyo. Kabisado nyo yung ibang mga nasa saligang batas natin at may programa pala kayo. Senador, sige po. Ano pong panghuling mensahe po ninyo para sa sambayan ng Pilipino, Senador? Maraming salamat po unang-una sa ating Panginoon at sa inyong pong lahat na nanonood ngayon, nakikinig ngayon. Nagpapasalamat po kayo sa inyong pagmamahal. At dasalan po tayo sa Panginoon na sisikat din ang bagong umaga ng ating bansa na ang dala ay pag-asa po. Ito po, samahan niyo po ako at gusto ko pong dadalhin ko kayo sa kampyonatong hangad ko po na magtagumpay ang bawat Pilipino, may panalo ko ang bawat Pilipino at magtagumpay ang ating bansa. Marami pong salamat sa inyong lahat. Pagpalain na po kayo ng ating... Maraming salamat din po, Senator. Salamat po si Senator Manny Pacquiao, mga kapuso, ang ating po nakapanayam ngayong umaga na ito. At sumainyo po ang Ikaw na Ba? The Presidential Interview. Bukas naman. sa Ikaw na Ba, makakasama po natin si dating Senador Bongbong Marcos. Tandaan po mga kapuso, mahalaga po ang inyong boto. Kaya naman po sa inyong pagpili ng kandidato, tiyakin. Dapat totoo. Ang susunod na programa ay rated PG, patnubay at gabay ng magulang.